isang ebidensya din to mga kababayan, yung 1.1 billion na proyektong nakubra ng isang kontraktor sa Palawan sa ilalim ni Martin Romualdez. Ito, i-play po natin. Mukhang nadagdagan pa ang resibo na posibleng magdiin kay dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Sa patuloy na pagbusisi ng Bilyonaryo News Channel, lumobo ang kontrata ng isang kumpanya sa Palawan nang maging caretaker nito ang kongresista. Diba? Ang may-ari, dati niya umanong executive assistant. Narito ang exclusive. Ayan, sinasabi dito, yung may-ari daw po ng isang construction firm, dyan daw po sa Palawan, mga kababayan, na kumubra ng 1.1 billion pesos na proyekto. Dati daw pong malapit kay Romualdez, mga kababayan, tauhan sa madalit salita. Anyway, tuloy pa natin. Exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila naging sentro ng bidding operations ang Palawan mula late 2023. Ayon yan sa isang source na dumulog sa Bilyonaryo News Channel. Ayon sa datos na nasa DPWH website, 7 kontratang nagkakahalaga ng higit 1.1 billion pesos ang nakubra ng kumpanyang Octagon Concrete Solutions Incorporated. At mga kajoy, ito ang nakakubra, para maliwanag sa inyong kaalaman, itong Octagon. Ayan mga kababayan yung Octagon, at sa ilalim po yan ni former House Speaker Martin Romualdez. Ituloy pa natin. Venture nito sa Palawan sa mga taong 2024 at 2025. Ito ang mga kaparehong taon kung kailan itinalaga si former House Speaker Martin Romualdez bilang caretaker ng Palawan 1st and 3rd Districts. Matapos pumanaw ni Congressman Edward Hagedorn at Edgardo Salvame. Ka-joint venture ng Octagon sa mga proyekto ang ilan pang kontrobersyal na mga kumpanya tulad ng Wawaw Builders at Mac Builders na dati na ring na-blacklist dahil sa mga delayed na proyekto. Diba? Ayon sa DPWH documents na nakuha ng BNC, si Milton Ngu ang nakalagay na Authorized Managing Officer ng Octagon ngayong 2025. Siya ang kapatid ng businessman at dating government envoy na si Maynard Ngu, na una na ring nadawit sa flood control scandal bilang bagman umano ni Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu. Deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Pero base sa iba pang dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, hindi lamang si Ngu ang may mataas na posisyon sa Octagon. Natuklasan kasi ng aming team na major shareholder ng Greenergy Holdings Incorporated ang nasabing kumpanya. Sa isang 2024 Securities and Exchange Commission filing ng Greenergy, isang Norman Vincent Bungubong ang nakapirma bilang Chairman at Chief Executive Officer o CEO ng Octagon. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, minsan na naging Executive Assistant ni Romualdez si Bungubong nang ayan. Diba? Minsang naging executive assistant, mga kababayan, ni Romualdez, itong si Norman. Bungumbong, tama ba? At ito pong Octagon, mga kababayan, itong Octagon construction firm, nakakuha ng halos 1.1 billion pesos na proyekto sa ilalim po, mga kababayan, ni Martin Romualdez nung siya po ang tumayong caretaker dyan po sa Palawan, dahil nga po, mga kababayan, pumanaw ito pong si Congressman Hagedorn at saka yung isang kongresista. Anyway, tuloy pa natin. Point na ito noong 2022. Ayon sa datos ng DPWH, una nang nakakuha ng mga kontrata ang Octagon sa Palawan noong 2017 at 2018. Ito, mga kababayan, para po sa inyong kaalaman, si Congressman Hagedorn po is napakabait na kaibigan po niyan. Sa totoo lang, mga kababayan, napakabait na kaibigan po niyan. Dahil minsan na rin po natin, mga kababayan, na naging kaibigan, ito pong si Congressman Hagedorn, at marunong po siya maka-appreciate, sa totoo lang. Napakabait na kaibigan natin yan. Kasi unang-una, nung kasagsaga ng issue ng Jovelyn Gallieno case, isa po sila sa tumulong dun sa napagbintangan, mga kababayan. Kaya po nasabi natin na sobrang bait po niyan. Anyway, nakakalungkot nga lang, mga kababayan, kasi nga, pumanaw na po. Eto, medyo matagal na, pero pumanaw na po itong si Congressman Hagedorn. And then, nung wala nang tumatayong kongresista doon po sa lugar, dahil nga nawala na itong si Congressman Hagedorn, at saka yung, I think, yung pumalit sa kanya, ang tumayo po diyang caretaker, ito pong si former House Speaker Martin Romualdez. At nung siya po ang naging caretaker dyan po sa Palawan,
yung construction company na Octagon nakakuha po ng 1.1 billion na proyekto. At yun po palang isa sa sinasabi na mataas ang posisyon mga kababayan dito po sa Octagon, dati pong executive mga kababayan ni Romualdez. Anyway, tuloy pa natin. Pero nasundan lamang ito noong 2024 na. Tumulog kami sa opisina ni former Speaker Romualdez. Anila, hindi raw parte ng staff ng kongresista si Bungubong. Wala rin daw itong koneksyon kay Romualdez. Para sa agenda, Joash Natural. Billionaire News Channel. Natural mga kababayan, alam nyo kahit may ebidensya na naman, talagang itatanggi po nila yan. Ganoon naman po talaga mga kababayan. Kailan po ba umamin yung sangkot? Di ba mga kababayan? Ayan, totoo yan, mabait at matulungin. Yes, napakabuti niyang kaibigan para sa akin mga kababayan. Para lamang po sa kaalaman nyo, napakabuti po niyang kaibigan ni Congressman Hagedorn. Kaso nga lang ang problema po, wala na po siya. Namayapa na po siya. Anyway, mga kababayan, ito balik po tayo sa topic. Kung titingnan nyo po dito, di ba, itinatanggi po nila. Pero maliwanag naman po, yung napag-alaman ng Billionaire News Channel na kung saan mga kababayan, naging dating staff ni Romualdez, ito pong si Bangumbong. Ngayon, itinatanggi na po nila. Pero okay lang naman yan. Itanggi nyo lang ng itanggi. Sabi ko nga po, lalabas din naman mga kababayan yung katotohanan patungkol po dito sa pagkakasangkot di umano ni former House Speaker Martin Romualdez dyan po mga kababayan sa maanumalyang flood control. Kasi isipin nyo na lamang po mga kababayan isipin nyo na lamang po. Siguro naman, kung lalawakan nyo po yung pangunawa po ninyo, ang former House Speaker po ay si Romualdez at malapit po sa kanya itong si Saldico mga kababayan. At yung gagawin ni Saldico, imposibleng hindi po yan alam ni Romualdez. Ang masakit nga lang po dyan mga kababayan, siguro ng mga panahong ginagawa nila yan, ginagamit ni Romualdez ang pangalan ng ating mahal na presidente nang wala namang kaalam-alam si PBBM. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, pag si presidente na ang naapektuhan mga kababayan dito po sa mga ginagawa nilang ito, hindi po natin pwede mga kababayan na konsintihin itong mga ginagawang ito, lalo na't nakikita po natin yung pagtatrabaho ng ating mahal na presidente at yung ginagawa ni PBBM para po papanagutin itong mga ito. So ngayon, sa akin mga kababayan, kung lagi ko naman po sinasabi, kung talagang siseryosohin lang ng ombudsman itong investigasyon dito po kay Martin Romualdez, lalabas at lalabas naman mga kababayan yung katotohanan dyan. Kasi marami sa mga kababayan Pilipino po natin talaga ang gusto na mapapanagot mga kababayan ito pong si Romualdez. At mismong nanggaling na rin po yan sa bibig ni Mayor Vico Soto at ng iba pang mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan. Sa di umano'y ito daw pong mga proyekto, talagang itong isang construction company nakakubra ng 1.1 billion pesos mga kababayan. Dyan daw po sa Palawan, sa ilalim daw po ni former House Speaker Martin Romualdez. So comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan sa issue po na yan. Pregador, wala kang kawala. Pregador, kayo ay maganda. Pregador, galit sa masama. Pregador, ang sa inyo bebenga. Pregador, wala kang kawala. Pregador, kayo ay maganda. Pregador, galit sa masama.